All right, good morning. Thank you for attending this quick training about our Money Tree, the new Global Dynamic Income Paying Fund. So some of you may mga benta na rito, no? Nakita ko. Some of you maybe may mga parating na kayong benta dito. Si Argel, nakita ko yung shinare niya. May benta siya tapos monthly yata nagta-top up ang lalaki, 50,000, 75,000, ganyan. So those things, no? So may mga good data na tayo from this, and we have updated numbers na rin from our website mismo. I will be able to share that as well. So with me is Bro Rohel Morales to talk about itong ating Global Dynamic Income Paying Fund. So maybe may mga kakausapin kayong kliyente, 'di ba? Ayan, Yeah, pwede ang nating purpose i-highlight. naman Sige natin bro, go. ang purpose ng sharing natin ngayon is not really to teach you or anything. We share ideas. Ang purpose natin is ma-increase yung ating confidence talking about this certain product. Kasi obvious na obvious naman yan, wala nang gusto magbenta ng monetary, di ba? And ang ating company, hindi na masyadong naging active na to push it kasi nga naintindihan nila na marami pa sa atin ang nasasaktan ng mga kliyente. Sabi ko nga, hindi pa tayo nakasilay man lang ng liwanag. Yung mga investors in 2013 up to the present, wala pang nakikitang liwanag sa buhay yan. Di ba? So, at hindi natin masisisi ang mga advisors not to sell it kasi nga nasunog sila dyan. Wag naman sana nasunog, napaso lang, napaso. Wag naman yung nasunog mismo. Kasi yung nasunog, nag-out yan, talagang nalugi. Yung nandyan, nag-stay, napapasok pa lang ngayon yan, hindi pa nasusunog. The moment they decide to let go of their investment, yan na yung nasunog. Di ba? Now, mayroon pa tayong chance. Although, maganda sana kung pwede natin i-switch yung existing funds to this new fund, yun nga lang, may pagbabawal tungkol dyan. Pagbabawal in the sense na pag naglipat ka, uh, wala kang points dyan or wala kang credit, hindi ka kikita. Pero para sa akin, talaga namang pag pinabayaan ko lang, wala naman akong credit din at wala din akong kita. Di kung sino ang lang pwedeng kumita, in this case, our client. Ako, I will be brave to say na gagawa ko ng paraan ng ibang kliyente ko, sisikapin ko makalipat yan. Kaya wala akong kitain o wala akong credit. Kasi as it is, ulitin ko, as it is right now, wala din akong kinikita dyan at wala din akong credit. Pero mas gugustuhin ko yung masaya sa akin yung kliyente ko. Di ba? Moving forward, maaaring pa akong makakuha ng business sa kanya. So I'm already in negotiation with one of my clients. Sabi ko, sisikapin ko itawid to. Kung paano natin pagtutulong-tulungan, kausapin natin ang company. Kasi naiintindihan ko, pag nilipat natin, dahil ng existing funds natin, ang underlying is PAMI, di ba? Hindi pa pwedeng basta tayo maglipat dyan, di ba? Binabawal tayo. Nakikita ko naman kung bakit. Kumikita ang company natin dyan sa trail, di ba? Kasi lahat ng funds na papunta ron, yan lang naman libre yan. Maski it's being managed by BIMI, kumikita pa rin ang company natin yan, I suppose. Kaya nga, huwag natin basta-basta tatanggalin. Pero kanino bang interest ang mga ibabaw? Interest ng ating kliyente. Having said that, itong new fund natin, not really new kasi isang taon mahigit na to Hindi lang natin pinapansin because wala tayong appetite. We don't have the confidence to talk to our client about this whole thing. Pero kung naalala niyo, some of you nakakita nung video ko habang nagmaneho ako, ang sinasabi ko nga dyan, ito ng pagkakataon na magkaroon tayo ng identifying edge over other investments instruments na meron sa market, including those that we have in AIA before, yung plain money lang natin. Kaya sabi ko, kumbaga sa araw, walang exempted sa Pilipinas na hindi maaarawan. Lahat talaga mainit ang sinasabi na ang init-init sa Pilipinas. Ang magiging edge natin ay kung may payong ka o meron kang aircon. Di ba? Yun lang kakaiban. Itong pagkakaroon ng regular dividends, yan yung pinakapayong at pinaka-aircon mo because that will have the edge over the rest. In fact, ang sinasabi ko dito, ang usapan, pag wala kang dividendong tinatanggap, sasabihin ng kliyente, kailan pa ba tayo makaka-recover? Ilang taong na ako, Rohel? 11 years na ako. 2013 yan O 2018 ako pumasok, ilang taon na ako nandyan. Wala man lang akong kinikita. Akala ko ba kikita yan? Di ba? So, kaya natin ipaliwanag na soon it will recover as to when, hindi natin pa pwedeng ma-specify. Pero with this new program,
Yung bagong papasok natin, can you imagine kung regularly may tinatanggap na dividend, ang conversation will be different. Sasabihin nila, mabuti na lang dyan tayo naglagay. Kasi yung kaibigan ko, meron din siya ganyan sa stock deal o sa bonds. Bumaba din eh. Pero mabuti na lang tayo, may tinatanggap tayo. Di ba? Siya mismo probably ang magsasabi sa iyo. O kung hindi niya masabi, ikaw magsabi sa kanila. Alam mo sa totoo lang, kung hindi tayo dito pumasok, parehas din naman nangyari sa ibang mga funds eh. Nag-negative din sila. Now, what is beautiful about this naman is isa pang conversation later on. Kung umaakyat na nga, kasi mababa tayo papasok ngayon eh. Kung umaakyat ang funds niya, sasabihin siya, naku, ang ganda naman ng funds natin, umaakyat, tapos may tinatanggap pa ako. May bonus pa siyang natatanggap. And regular. If I may say, this is going to be part of our, kasi may tatlong bracket akong tinitingnan sa financial ano natin eh. Tawag dito, portfolio. Yung security, stability, and growth. Ito pwede natin ilagay sa both stability and growth eh. Plus, of course, may security pa rin siya. Why? Because there's insurance. So 3-in-1 siya. There is security, stability, and growth. All in one siya. 3-in-1. Kaya I think dapat mabigyan natin ng pansin ito at bigyan natin ng space sa ating selling activities. Kasi at the end of the day, mga kliyente naman talaga, it's always what's in it for me. Di ba? Pagka inopera natin, what's in it for me? Ayan, quarterly may tatanggapin ka. Your family will be secured because there's insurance tawag dito, component to it. And of course, there is a potential growth because it is invested in both capital markets, bonds and equities. Yun. Ang ganda niya sinasabi mo, bro, no? In fact, I will share yung dividend distribution na meron, no? At least as an update, if you need this, makikita ulit natin kung ano na yung meron. So it can be seen for those who will be looking for this. It can actually be seen sa website. I shared in the chat box already yung website. You can actually just also search AIA Global Dynamic Income Fund. Lalabas yan unang-una sa Google search or dito sa Yahoo search ito. Search ko lang Global Dynamic Income Paying Fund Returns. Lumabas siya. Lalabas yung website na yan. And then you can click dividend distribution. If you click dividend distribution, this has been the dividend distribution for the past 3 years. So, nilaunch itong fund na to 2020. I think, ang galing ng Singapore kung kailan mababa talaga. Doon sila nag-start mag-launch. No? So, and as you can see, every quarter, just like what we predicted, magkakaroon talaga ng release. Again, we wanna highlight na yung fund na to hindi guaranteed na meron every quarter. Pero, katulad nga ng usapan natin, since hindi naman isang company tayo nag-i-invest, multiple companies yan, meron at merong company na magpe-pay ng dividend. So the lowest it has been is 1.25%. Meron pa din. Now, you've seen this slide or this distribution doon sa training natin. I just wanna show you yung wala pa tayong update kasi nilaunch ito last year lang, third quarter. So last year, third quarter, meron tayong data. So fourth quarter, 6.07% pa rin. Last first quarter, which is March 14 yung execution date, 5.22% pa rin yun. It's a bit lower, but still, you know, not bad, no? Para ka pa rin nag-income assure. In fact, talo yung income assure nyo, no, na 5% lang. No, so ito nag-annualize siya ng 5.22 no na percentage. Again, if you've noticed yung ni-launch na 1.6% or 1 last quarter, it's based on your puhunan, 'di ba? Pero hindi siya yun na yung annual. Kaya huwag kayong mako-confuse doon sa nire-release na data, 'di ba? Sinabi nila 1.6%. If you multiply it to your puhunan, yun yung makukuha mong release. Pero 1 quarter lang yun eh. 'Di ba? So pag inanalyze mo yun dito based on their dividend yield, 5.22%. So meron na rin mga schedule ng execution date. Ito yun, June 14. So if you input your money before I think June 12 if I'm not mistaken, pag napasok yan, sabihin na lang natin within May. Pag nagpasok ka within May, if I'm not mistaken, masasama ka na sa June 14 execution date. Magkakaroon na kagad dyan ng dividends. Alright, so yan yung dividend returns ng
ano natin, ng income-paying fund. What can you say about this, Bro Rohel? Well, again, yun ang sinasabi ko kanina pa na napakaganda na despite of the volatility of the market na wala naman diyan pwedeng maging exempted, di ba? May tinatanggap ka constant. There may be some quarter katulad yung 1 point something % lang. Kung 10 siguro yung ating nandoon sa portfolio natin, 10 baka dalawa lang doon ang nakapagdeklara ng dividend. Kasi dividend are not guaranteed kasi. Not the percentage, not the frequency. Hindi pa pwede natin i-guarantee. Since yan, inaral ng ating buong investment team, yung behavior ng kanilang or pattern ng kanilang pag-declare ng dividends, nakikita nila kung ilan dyan ang talagang masugid na nagbibigay ng dividend. Yun ang kinukuha natin. From amongst all those companies, which is comprising of 60% of the portfolio, malalaman natin dyan kung ilan ang malalagas. Yung mga hindi nagbabayad, probably, at one point, tatanggalin nila yan, papalitan panibago. There may be some adjustment and readjustments kasi ganoon naman talaga ang dapat ginagawa ng ating investment team. Kaya yun actively being managed, not the companies, but the movement of the, number one, the price of shares, and number two is the frequency and kung gaano kalaki dinedeklarang dividendo. Sila din nagko-compete din yan. Nagko-compete din yan sa funds ng AIA kung kailan natin sila papasukin because we have huge funds. And isa pang factor na nakikita natin kung yung sa slides kanina, ang bid and offer price is 0.902, parehas lang sila. Yeah. Parehas lang price. Bid is 9.902 and offer is same lang. Parang choice ang tawag namin dyan sa treasury. Ano? Choice price. Meaning whether you sell your shares or you buy your shares, same price lang. Sa iba kasi, magkaiba price yun. Lagi may spread dapat yan. So tayo, whether you sell or buy, same price lang yan. So maganda yan, nasa gitna ang nakukuha natin palagi. Tama, tama. Ito pa, so I'll be sharing once again another data that you can use. Alright, so pagpunta nyo again dito sa ating website, so i-bookmark na tong website na to, no, sa Singapore. You can hover over the right yung fund fact sheet. No, when you click the fund fact sheet, lalabas po ito. And this is the summary talaga ng mga kailangan nyo makita. Ganon, yung launch date, 2020, tapos ano yung mga underlying funds natin sa equities. Ito po, AIA Equity Income Fund. Pag fixed income, yung AIA Diversified Fixed Income Fund, tsaka yung AIA US High Yield Bond Fund. No? The risk classification is medium to high risk. This is not even the ultra aggressive, no? Kasi nga may nare-receive ka every quarter. Alright? Tignan nyo rito, ito dinidiscuss namin before kayo pumasok. Since inception, ang return natin is only 2.52%. In fact, maganda yan kung papasok ka ngayon. Kasi ibig sabihin hindi pa siya ganun kumita. But over the past 1 year, the fund has performed 14.44%. Kung makita nyo itong chart na to, no, itong AIA Global Dynamic Income Fund, bumagsak kasi noong 2022. No, probably because of the war. Diba? The Ukraine war. Alright? At saka isang factor dyan, yung pagtaasan ng interest rate. Tama. If you recall, 2022 doon nagtaas ang interest rate. If you are holding an inferior, tawag dito, coupon-bearing bond, ang mark-to-market valuation yan, mababa. Bababa. Yun ang dahilan yan. Isa sa magiging factor dyan. So, nagkakaroon ng recovery na ngayon because there's reversal of the interest rate also because inflation is going down sa ibang lugar na sa atin. Oo. Kaya, yun ang actually, dahilan bro, dyan. ang ganda nga. Tingnan mo tong steep climb talaga to from, I think, January. Grabe to, no? So, ang ganda ng performance ng fund natin. Oo. Kaya nga, the past 3 months since inception, year to date natin is about 10%. And then, asset allocation, you can also see here, if your clients would want to ask you. You can see this yung changes ito quarterly. So, pagkalabas nila by June 30, meron na ulit siya, or by July, makita nyo ulit by second quarter. But right now, you can see that fixed income natin is 51.47%. So, I mean, kung meron kang kliyente na takot din, di ba? This is not even really ultra aggressive. If you can see, ayan, no? Only 47% are equities. So, talaga naka-fixed income tayo. So, magandang pangitain din yan. Na hindi naman tayo sobrang, tarito parang nagre-risk talaga. Ipakita mo pa lang to, maganda na yung senyales yan for people, lalo na for the rich clients who doesn't want to really play with their money.
So kaya medyo maganda tong allocation na yan. And then, if you hover on the second page, ito yung tinatanong kanina, saan mga naka-invest. I've also searched na rin, nandito na rin siya. No? So, kung dito na tayo sa baba, tumingin muna. The Equity Income Fund, no, yung ito, investing in US equities or the different companies. Ito yung top holdings niya talaga. Microsoft, kilala natin yan, 3.13%. Nvidia Corp, ngayon yan, sumasabay sila dyan. So, 2.36%. Nvidia has been skyrocketing talaga. So, tama yung pagbili niyan. No, Amazon.com, ayan, 2.06%. Amazon has also been doing good. Alphabet is Google, 1.69%, and Apple, 1.51%. So, the top 10, the top 10.75% of our holdings, kilala natin. No? So, ito pa lang, ipakita nyo, matutuwa na yung clients nyo. The rest are funds eh. So medyo mas mahirap ang pag-usapan tong mga Morgan Stanley, ayan, long bond, yan, mga fixed income kasi natin yan. No? So marami. Kita nyo rito, diversified. No? Not even higher than 3% bawat isang company or stock. Ganon. So ang classification ng ating fund allocation dito is papasok sa balance fund natin. Yeah. Balance fund doesn't mean 50-50. So, depende sa pagtaya, sa pagtansya ng ating pong fund managers kung ilang percent ang i-allocate for certain portfolio. Tama yun. Ito sabi nga ni Argel, lakas yung top 2 na yun. No? Kasi nga AI has been big right now and Nvidia has been really beating all the competition. So, kung yun nga, even if your clients don't even know, let's say AI ngayon, hindi nila alam kung paano makakatulong sa kanila yan. Yan, the AIA Singapore has invested in Nvidia. No, kaya grabe lipad ng US stocks ngayon. Hindi ko maintindihan kung hanggang kailan titigil. Sa totoo lang, no. Their stocks right now is way higher than 2020 prices compared to the Philippines na hindi pa talaga naka-recover. Sila hindi pa tayo iniwan na umabot nila. kahit sa ating dating pre-pandemic, hindi pa natin tinatamaan. Iniwan na nila, grabe. Like, if I'm not mistaken, 30 or 40% up na. Almost 40%, 30 to 35% up na yung US versus pre-pandemic. No, yung all-time high nila because of AI. Merong drivers na tinatawag, no. Sa globally, merong drivers na talagang pagkukuhanan ng growth. No, before 2021, I think it was crypto, no, na doon sumasabay, and then itong 2023, 2024, it's been AI. So dahil sa dami ng bagong innovation, may pinagkukuha na ng growth yung US stock market compared to the Philippine stock market na super traditional and Jurassic pa rin yung businesses na nandito sa atin. So that's how powerful investing in the global economy. So when you invest in our money tree, natatap mo yun eh. Yung expertise na yun and yung economy na yun, which is parang talagang sky's the limit ang opportunities outside of the Philippines. It's kind of sad actually, pinagkakwentuhan namin to nila Argel. It's kind of sad kasi with the access abroad, lalong matutulog yung Philippine economy natin dahil nakaka-access na nga abroad. So, and that one the market kasi. Oo, yun ang problem. Nakaka-access. Ang sa kliyente na lang naman natin is the driver in the US right now from prior to this present surge nila is crypto. Ngayon is AI. The client naman natin, AIA magiging driver nila. So, panalo yun. Panalo. Grabe. Nakakatuwa yan. Maganda sabayan nyo na yan. Kasi like, ito ano lang sa akin. I've noticed like, if you've heard the news, Binance, di ba si Binance parang pinigilan ng SEC ngayon, parang dinides-accredit sa Philippines. So, hindi ka ngayon maka-access ng Binance. No, ito yung cryptocurrency na platform. And now, if I'm not mistaken, eToro as well. Ito, galing to kay Argel, sinare niya rin sa amin. So eToro kasi you can trade US stocks already doon, no? Sa app lang. Parang pinipigilan na rin ngayon mga Filipinos to trade there. So counterproductive nga sa totoo lang. And maybe they're doing that, tinitignan ko na lang because gusto nilang mag-invest sa Philippines sa mga tao. Pero alam mo, wala eh. I mean, if it's for our clients, talagang ang opportunities nasa global. Ayun. Bro, ikaw, what can you say about it? Yeah, well, ito nga ang maganda dyan eh. Yung individual may not have the best access sa ngayon unless you are a trader, meron kang alam, di ba? You can, kung hindi pwede yung eToro or Binance, you can do something else.
makaka-access ka pa rin dyan. Para sa mga kaibigan natin, lalo kung mga funds sila, corporate funds, hindi naman nila kayang maganyan na unless meron silang specific person nag-handle ng trading nilang ng company nila, which is malabo yan unless you are a San Miguel Corporation, may sarili silang treasury na may nag-trade talaga. Pero sa mga kausap natin dito, ang funds naman nila is hindi masyadong kasing lalaki ng mga corporate funds. They can access the potential using our own product, Money3 Global Dynamic Fund. Para it may not be same in terms of percentage ang kikitain na, pero at least meron kang lasa na nakuha galing doon. As you can see, the portfolio na pinakita ni Bro DJ, yung top 2 pa lang talagang heavily focused on AI yan, which is the driver in the US. At least man nakasawsaw tayo. It's going to drive the NABPU of the fund. And on top of that, ganda na nabanggit mo doon, bro. Ganda na. And on top of that, yung dividendo naman, doon naman tayo kukuha ng regular na cash flow ng client natin. Regular in the sense that the product may not guarantee it, pero ikaw na lang ang fund manager ng AIA. Kung walang kwenta yung company na yan at hindi bibigay ng dividendo, hindi nila kukunin yan. Kung pumalya ka sunod-sunod, papalitan ka. So yun ang kagandahan yan. Hindi man pa pwede pumayag ang AIA na hindi natin din na-meet yung expectations natin. Diba? Kahit man lang paano, close to it. Kaya expect mo na meron tayong quarterly na tatanggapin yan. May not be pare-parehas. Sometimes lobo talaga ng uso, sometimes mababa. 1.65 lang. Diba? Pero 1.65 is not too bad kung dati naman wala ka naman tinatanggap quarterly. Kanya man yung Money3 mo, ilang taon ka nang nandyan, wala ka man lang tinanggap maski piso. Diba? Tapos nag-negative pa. Tapos pag i-out mo pa yung gain mo, kung nag-gain man, siyempre magbebenta ka ng shares. Bumaba ng number of shares mo, di ba? Yung dividend natin, I understand, is not unit canceling or predicting cash flow sa atin. Yun ang maganda dyan. Walang hindi makaka-apekto. Kasi normally, pag may ilalabas ka sa Money3 mo, talagang may mawawala kang shares. Ito, wala. Tama yun, bro. Diba pinagkukwentuhan nga natin, no? Imagine kung may 10 million ka rito or 100 million pesos na investment sa 6%, edi may 6 million ka every year. Ganon. Matutuwa talaga yung client kasi nararamdaman niya na eh. Bukod pa doon sa sinasabi natin na, let's say, 125% pa rin ang ang coverage. Di kunyari, pamana niya to. Lagi niya lang dyan yung pera niya. Diba? So, ibibigay niya na sa bibigyan niya na sa apo niya or sa anak niya yung pera, gusto niya nang i-transfer, okay na siya doon. Pero habang buhay siya, quarterly, mapapakinabangan niya pa rin yung pera niya for himself or herself. Ganon. Ang ibang klase na talaga yung usapan ngayon. Kaya natin ginagawa tong conversation na to para ganahan tayo kasi there's an opportunity na may miss out natin. Sayang. And kukonti yung nag-uusap ng ganito. Dapat ma-highlight natin to sa agency natin. Isa tayo sa mga mamayagpag sa fund na to. Kasi unang-una, we have the market. Number 2, we have the understanding. No, naiintindihan natin ito, kaya natin itong i-explain, ganun. So, this is one thing na nakita namin ni Bro Rohel na yun nga dapat napag-uusapan and let this be the edge of our agency, bro. Kasi alam kong wala pa rin, tulog pa rin sila. Ayaw pa rin lang kumilos. Pero yung iba kumikita na. So, if we can channel our energy, just a portion of it dito, okay? With the confidence in setting appointments about this whole thing, hindi tayo maiiwan sa ranking na naman. Tama. Naghanap tayo ng mapagkukuhanan natin ng edge. Assuming wala kang masyadong focus sa ranking, ang sa atin na lang, kung hindi ka makabenta, pero dati naman malakas ka bumenta, Money3 nga lang binibenta mo, tapos sumemplang pa, ito pagkakataon, pwede mo silang balikan. Tama. Tama talaga, hindi tayo mapapahiya dito. How I wish nga may ganito, di ba? Parang, sana may ganito na 10 years ago, para may clients have, may natanggap na sila kahit bumaba pa. No? And even if ito yung gusto kong again i-highlight, maganda pa bang pumasok ngayon? Is it a good time? Kahit naka 3 years na yung fund. Again, as I showed you earlier, if you will see here sa website, just go to fund performance. Pagka-click mo dyan, makita mo rito, ano yung naging performance niya. So again, itong nasa right, SI is since inception, 2.54% pa lang yung tinaas niya. So para ka talagang pumapasok as if bagong labas
Oo, yung nag-uumpisa fund. pa lang, kumbaga. Nag-uumpisa pa lang. Ang culprit niyan, which is a good thing for us, itong 2022 na negative 16.58%. But if you can see, how it performs is really good. Like 2021, they chose the right funds, 10%. Di ba? 2022, really something happened. So, medyo equity rin talaga, kaya bumabagsak ng 16%. Pero nakabawi last year, 10.69% na naman. So, doon, positive ka na. And then, the year-to-date mo is 6.38% already in just span of 4 months. Ganon. So, this will be your friend. This website will be your friend. Yung upper right natin dito, itong dalawa lang ang kailangan yung tignan. The rest, pwede nyo basahin. Pero the dividend distribution is good enough to convince your client. And then again, the fund fact sheet is already good enough. No? Kasi you will be able to at least show ano yung mga top holdings na meron tayo. Usually, yun lang naman yung tinatanong nila. Again, so yun lang yung kailangan yung tignan dito sa website na to. No? So, bro, ikaw, anong masasabi mo pa? Yeah. Total nandiyan naman may access tayo lahat. If you came across with items na medyo hindi kayo confident na pag-usapan, una, wag niyo nang pag-usapan. Hangga't maaari wag niyo nang pag-usapan with the client. Kasi hindi naman alam ng kliyente ito unless na lang nagtanong. Ngayon, kung pag-uusapan at hindi ka confident na i-discuss yan, hindi magtanong tayo sa mga kakilala natin katulad ko halimbawa kay DJ. Tama. Pag-usapan natin dito. Yan ang purpose kung bakit piling-pili lang to para tututukan namin kayo kung ano yung dapat na alalay para sa inyo. Kung kailangan kami magdi-discuss sa kliyente, then we will do that. Tama yun. No? You can contact Rohel, you can ask Rohel for assistance, you can also ask me for assistance. Meron naman tayong mga yun nga, fun fact sheet that we can see, we can share. Hindi na to gawa-gawa lang natin. Hindi natin kailangan gumawa ng slides. Even Argel, I believe, you can also bring Argel if you would want, no? If you're comfortable with him. Message rin siya. Ito nga, may update siya. Since inception daw ng Philippine funds natin, 10% na. So, ibig sabihin, kasi nga, ang baba last year. So, pagpasok last year, I think around September. So, since September last year, 10% na yung kinita ng fund kung pumasok ka last September. So, I think may mga benta si Karen last year. Ayun, si Argel mismo, may mga benta last year. Ganyan. So, yun. Ang ibig sabihin yan, kung kahit since inception 2% lang, hindi naman tayo sumabay sa inception nung fund talaga. Nag-link lang tayo sa kanila last year lang. Kaya hindi yan dinanas yung 2% lang. Even yung negative, hindi dinanas ng kliyente natin yan. Diba? Actually, ang ganda nga na ang ganda nga nung parang, kasi actually nung binibasa ko ngayon to, mas tumaas naman agad yung confidence ko. Kasi nga, my question is, ang ganda ng performance, nagbibigay na ng magandang returns the first 3 years. Huli na ba ako? Yun yung una kong tanong eh. No, huli na ba ako as an investor? Pero now, seeing that, yung pagpasok pala natin last year, negative pa pala yung fund last year, no, nung pagpasok ng Philippines. So, actually, they should have shown that. Actually, they should have shown that last year. Baka nahiya lang sila kasi negative pa. No, pero if they showed that na low, negative pa nga yung fund last year, but it has paid quarterly dividends consistently. Kung may intindihan mo at may explain mo maigi yun, it's a good time to enter. No, kasi the fund is even lower than the start. Hindi nila ilalabas pag negative yan kasi nga alam mo na, at a glance makikita mo, ay nako, ba't ako papasok? Yan pula. Oo eh. Diba? Although hindi natin nakikita, papasok ka pa lang, hindi ka nagbebenta. Kaya nga. Yan ang intindihin. Pag papasok ka, yung pula, dapat yun ang maganda kakampi mo. yun. Pulahan ka dapat pag papasok ka pa lang. Hindi yung palabas ka na. Di ba? Pag palabas ka, ibang usapan yan. That means na pag pula at palabas ka, talagang magsasuffer ka. Tama, dun yun. So, tandaan nyo yun guys, this is a perfect time, it's a great time. 2% pa lang yung performance ng fund. But we're already releasing dividends on an average of 5 to 6%, no, on an annualized basis. So, yun, ang ganda nitong fund na to talaga. Nung naintindihan ko nga on the past few months that I did my research, sabi ko, this is good. Lalo na mayroon ng returns, may pumasok na pera eh. Argel, ikaw ba meron ka bang update kung magkano pumasok dun sa client mo? No, you shared something, i-share ko nga yun. I'll pull it up. No, yung share mo dun sa Facebook group natin. Ano siya eh, 2 account, mag-asawa sila. Ano na ba yung pinasok niya? Bali doon sa lalaki, 2 anak, tig-isang fund. Tapos yung asawa niya, isang fund din. Yung asawa niya nung March,
Okay. Parang after the dividend ata, biglang nagpasok ng 300. Okay. Tapos lahat ng mga 125 lang nag-start. So, unti-unti sila nagta-transfer doon ng mga pang-saving sa education. Ganun. Kasi A plus yung binibenta ko dito. Eh, parang natatagalan doon sa 10 years. Ganyan. Parang baka daw i-attention nila yung cash flow at that time. So, mas nag-opt silang itong Global Dynamic Income Paying Fund. Oh. Kaya, Galing yun. tong client mo na to. Nakakaintindi. Ang galing. Ito. I'll just show you, no, yung shinare ni Argel dun sa mga hindi nakakita. Ito, yung post niya dun sa AIA group natin. I don't know if all of you are here, but we are servicing some clients here. Ayun. So, nagpasok nung December to, no? Ito, premium payment. 125 lang ang benta ni Argel. Ayan, tapos nag-75K noong December 15. Grabe. Kada may pera, oh. Ayan, oh. February twice. Isang 550, isang 50 ulit. No, tapos March ulit, 50, April, nakadalawa ulit. So dito pa lang 325 na. So 450 na yung pera niya. 'Di ba? Nagpo-cost averaging siya. Instead nagiging premium, naging ginagawa niya ganyan. Oo, ganun na nangyayari. So lumalaki Yung may yung mga fund. tao kasi ganyan, pag nakakaintindi, kaya nang gawin yan. Kaya pwedeng ganyan yung strategy. Pero yung ibang clients natin, talagang premium paying ang gusto nyon kasi Okay naman, yun isang naman pang bagsak. A+ signature. Wala silang inaalala, basta may babayaran ako yearly, yun ang gusto nila. Oo. May I ask something? Go po. Tanong lang. Yung sa pinakita ni Argel ito, meron ka bang data na yung kung magkano yung natanggap na dividends in between these periods? Actually, once pa lang naman sila nakatanggap. Nung March lang yun, March lang. Nung March, pa lang. magkano? Pero hindi ko pa Okay. natanong kasi yung text sa akin, wala namang amount. Tapos hindi ko rin mahanap sa portal. Okay. So, kamustahin ko sila kung... Maganda baka pwede mong tanungin kasi ito yun eh. For this account, 125 plus itong 175, so it's already 300. 300. No, itong March Yeah, hindi umabot eh. March So 14 less the execution. 4% nila kada top up, di ba? Yeah, So, yeah. Oo. Tapos yun yung iwa 1.65. Oo. Hindi magiging substantial yan kasi nga ang top up may cost yan na 4% eh. Yun ang dapat alalahanin natin sabihin sa mga kliyente. Yun wins ko to na mag 500K. Sabi ko para 2% lang sana yung subsequent top ups. Sabi na hindi, okay lang 125 lang. Naintindihan din niya yung 4% na charges. Okay lang daw. Okay. Ano yun? Kung 50,000, 2,000, tama ba? Yeah. Yeah. I'll share with you yung isang shinare ko na rin yata sa Star. Pero pag-uusapan din natin dito para at least ma-refresh lang yung mga charges and all. Na ito, nagkukwentuhan kami nila Larry Cleto kasi si Larry Cleto may mga dalawa siyang big clients din from last year nga. Yun. So, hina-highlight nga rin niya daw yung charges na yon. Ganon. So, yun. Si Argel alam niya yon. Kaya nga, he's also someone that you can ask din. Alam niya yung amount of charges per tranche. Ganon. Wait lang nasa ko na ba nilagay yan? Sige bro, go ahead. Discuss pa tayo. Yeah, yun lang naman. Ang kuan natin dito is huwag kayong mag-atubili if you have some questions also. You raise them up na ngayon para ma-share din natin sa iba, madidinig ng iba ang kuan natin, ang kasagutan. Maaaring kasi sila din lang in the future yan magiging question na haharapin nila. So might as well discuss na natin dito at madinig ng iba. Let's ask the other participants. Kung may mga tanong kayo, type po kayo sa chat box or unmute yourself. No, ito yung sabi ni Larry Cleto, it helps me upsell Money3 by mentioning the premium charges or entry fees. Now, yun nga, kapag 250 or 125 to 499 yung initial premium, 4%. Kapag 500 to 999, 2%. And all top-ups yan yung charges. Tapos pag 1 million, no entry fee na. Yun. So, tama ba to? Kunyari, 1 million ng Money3 niya, tapos nag-top up siya ng 50K lang, wala na rin charge ito. Tama ba? I-correct, i-clarify natin yun. Tama, no? So, yung yung una mo? Niya, kung ano yung entry mo na tranche. Kung ABC ka, yun na yung
ano mo, ma-enjoy, so to speak, na top-up rate. Tama. So yun, ganun ka-powerful yung pag-kinlose mo ng Money Tree. Para pag, ng Elite, Money Tree Elite, 1 million and above. Para pag nagpasok siya ng 1 million and above, and then they're happy. Kunyari, binalik lang nila yung ano nila, di ba? Yung dividends na nakukuha, pinasok lang nila ulit. No entry fee na siya. Yeah, Kasi that's nga, why pag the ano risks are bro, getting richer. ito dapat pang monetary elite ang usapan. It's Oo. 1 million and above. Mhm. Para talaga ma-fully utilize yung potential ng pera mo. So, 1 million and above, walang charges. Ang tawag niya monetary elite. Yung mas mababa dyan, monetary elite ang tawag doon. So, elite or Monetary elite? Tiit. Ikaw talaga, bro. Meron akong question. Yung sinabi mo kanina nung simula. Like, we have several clients na napasok nga nung 2013. And to make them, parang yung medyo makabawi. So, we'll ask them, we can propose to them what if we transfer it to this fund. So that means they're going to redeem that money tree, right? Yeah, ang ganito lang ang sa akin, kasi didisallow ng company. Pero kung may initiative galing sa may-ari ng fund mismo, dalawa lang yan eh. Kung ayaw na talaga, lalabas sa atin. Di ba? Bro, ang Talo. didisallow lang naman ng company, actually wala silang magagawa doon kung gusto nang kunin ng client, Oo. right? Nyari, we withdraw na niya, ni-redeem na niya sa money tree niya, tapos nilagay niya dyan. Pwedeng, syempre hindi na tayo makakakuha ng whatever, commission or count. Oo. But if our purpose is to make give Client a happy. chance doon sa fund. Kahit nalugi siya doon, yung 1M niya naging 800, pasok niya, ano na ngayon, basta lang naintindihan niya na pwedeng kasi hindi kumita, pwedeng kikita. Sis Eva, ito kasi ang premise natin. The client is willing to wait para makarecover. Hindi na Having siya said that, willing hindi ibig sabihin yan na Oo. willing mag-wait, wala nang gagawin tayo habang nag-wait siya makarecover. Correct. So Oo. ito ang kasama sa strategy, why? Kasi naniniwala siya makarecover. Di ba? Kasi kung hindi siya naniniwala makarecover, aalis na lang talaga yan. Di ba? Yung kliyente ko kasi, sinabi ko nga, 3 ang pwede mong gawin. Negative 20 tayo. Number 1 is pressure panic button, sell everything. Then you will lose 20% and you will not talk to me again because I'm the reason why you lost money. Di ba? Sabi ko sa kanya, no, I believe na makaka-recover to, sabi sa akin. So if you believe na makaka-recover tayo, then ang third step is to add more money para mag-rebalance tayo. Ang huli mong ipapasok will give you the edge. Iyon ang magbibigay sa'yo ng gain. And true enough, nung nagdagdag sila ng 20 million sa akin, yung 20 million is making 3 million na ngayon. Di ba? So, panalo siya doon. While yung kanyang fund na negative is starting to go up. Nung binalikan ko, sabi ko, it will be a lot faster kung dito natin gagawin kasi may dividendo pa. Yun nga lang sabi ko, hindi inaalaw ng company namin na pumasok tayo dyan. Although willing na sila, gusto na nila. Sabi ko, sisikapin kong maitawid. Okay? Kasi sinabi ko ang totoo na dinidisallow kami. Pero sabi ko, humirit ako. If you can, shell out another 10 million, kahit mga ganun lang, para may paglipatan tayo ng account na bago, baka pwede. So mukhang i-consider nila yun. 5 to 10 million magbigay, then tatrabahuin ko na. Kasi di naman tayo kikita sa bago, hindi natin habol na ay sa siniswitch natin o ipapasok natin na existing. Wala tayong kikitain doon. In fact, baka ma-reprimand pa tayo. Kaya kailangan ng proper communication, tamang papaalam. Nagagawin natin to kasi ang kliyente naman ang dapat masunod dito eh. Di ba? Hindi naman company lang natin lagi masusunod. Ngayon, ang hirit ko lang naman kung pwede magdagdag sila na pinaka-shell money, nalilipatan ng lahat ng i-out nila. Yun lang pinaka-drama ko sa buhay sa kanila. At medyo maganda ang pangitain doon. Yet, Pero bro, kasi I don't know, most of us, if I can speak for the others, they don't have clients that can put that much and would be willing to add that much as well. Yung mga parang gusto nang lumabas pero hindi makalabas kasi nag-iisip lugi. Ano ba yung gagawin ng company?
Kasi lang, matatag tayo as replacement. Di ba yun lang naman? Mapapagalitan ba Yun tayo lang. for doing that? Wala naman. Wala ka lang kikitain, which is talaga naman sabi ko kanina pa, Okay wala na naman lang. talaga tayo Okay kita lang. dyan eh. Oo. Pero ang importante, hindi nga ako kumita, pero somebody is kumikita and that is my client. Oh, Yun lang Tama. naman Kasi ang habol ko. goodwill na lang yun eh. Biro mo 10 Exactly. years na nga nagsuffer eh. Kung hindi na rin Tama. lang ako kikita, pero sa totoo lang, kumikita naman ang company natin dyan, fund management, etc. etc. Di ba? Oo, Yeah, oo. yeah. Kasi doon ko pa nga nilalaban yan, sabi ko, kung talagang hindi kami kumikita dyan, at walang pwedeng makinabang, bakit kayo kumikita sa charges? Yeah. Dapat wala din kayong kita. Actually, pwede tayo sigurong magsulat nga ng mga letter about it for this. In fact, may good impact nga talaga kapag nilipat mo eh. The good impact, well, depende pala sa perspective. Pero one thing that I can take a look at, lower yung magiging insurance cost pag nilipat mo. So kasi bababa eh. Kunyari from 1,800,000 na lang, so magiging 1 million na lang insurance siya instead of 1.25 million, di ba? So at least bababa yung insurance cost niya doon. Although ang disadvantage noon is upon death of the client, instead na 1.25 million pa rin yung insured sa kanya, 1 million na lang. So kaya case to case, yun yung kailangan nating ma-highlight. Pero that's one thing na maganda siya kasi nga bababa yung yung coverage niya eh. So ibig sabihin, kung long term pa rin ito, hindi pa naman malakas pa si client, 'di ba? Tatagal pa siya. It's good na ilipat kasi at least may mas malaking chance mag-recover yung fund. So for me, that's one way to take a look at it. Bro, on top of that, we have to remember, lalo na yung mga monetary natin, kung ang underlying investment fund mo or PAMI, mas mataas ang fund management charge doon. Correct, correct. Tama. Samantalang pag dilipat natin dito, kasi internal fund natin mas mura. Di ba? Kaya nga lang binabawal yan. Sabi ko nga, yung PAMI na yan, kumikita naman ang company natin doon. Lahat ng asset under management doon, sino ba ang kumukuha ng trail noon? Di ba? AIA. Or, Kuya, Yes po. What if for hindi naman mga ganyang kalaking account and hindi naman masyadong particular yung client's insurance coverage, can they just put it in the wife's name or the child's name instead and then wala nang ganitong issues? Walang maging issue yan, sis, kung ang kanyang wife, kung yung anak niya, yung wife, ma-identify yan eh. Yung wife, pero kung anak niya is hindi minor, gawin mo muna siyang owner, yung anak. Insured and owner. Pag ulitin ko, nag-out ka, galing kay Juan de la Cruz yung pera na nasa monetary. In-out niya, ipinasok ko sa anak niya na hindi minor, na si Pedro. So, walang pwedeng questionin doon. Ibang tao na yun eh. Then ilagay mo dito, change owner ka na lang. Yeah, oo. I mean, yun nga, if they're not really after the insurance coverage naman, it's more nilalagay yung funds really to earn. Maybe the insured does not matter, di ba? Parang gano'n. Yeah. Tama, Miss Jean. Ako, agree ako doon. So, walang magiging issue about yung transferring in that case. Immediately, you can just do that. Opo, right? opo. Yeah. It should not. Ngayon, kung yun nga, ang purpose lang talaga is to grow the fund. The best way na sinasabi ko nga is ipangalan sa anak, siya na rin ang owner. That later mo nagbaguhin yung change ng ownership. Para makinabang ka din naman kahit paano, may pakinabang ka. Ginawa na rin lang natin yung paraan na hindi naman magiging bawal at kikita ka pa din naman. Di ba? Tama. Good idea yun, Miss Jean. Good idea yun. Tama ka. Again, kaklarify natin sa clients natin kung important ba yung insurance sa kanila. Or of course, with our advice as well. Kung hindi yun ang priority, ako, I would really suggest ilipat natin. Kasi, di ba lahat naman kunyari walang gantong rules ng replacement. Di ba? Kunyari nag-i-invest ka sa, I don't know, let's say, sa Call Financial, or you're investing in the stock market, let's say Jollibee, tapos nakita mo, not performing, tapos matagal pa siya bago mag-recover. Ililipat mo ng Ayala Corp, di ba? Parang gano'n, bibili ka ng ibang stock. So, normal lang po talaga yung paglilipat No, ito lang with our advice and all. So, ang ganda kasi talaga nitong new fund. Go. Sa experience ko, lahat ng nagpapasok sa monetary, very secondary yung insurance ang hinahabol. Maliban na lang, kung talagang dying na yan, okay, at para lang makatipid sa estate, at ikaw din naman ang nag-udyok nun. Di ba?
Parang yung kliyente ko, kahit Agree. mag-negative pa siya, sabi ko, wag mong i-out yan because if something happens, 125% minimum, nilagyan ko pa ng term insurance. Kahit nang lilimahid na yung kanyang fund, hindi niya tinanggal. Then true enough, nung hindi naman natin ginusto nang nawala na yung husband niya, sobrang tuwa nung wife, siyempre. Grabe naman yung sobrang tuwa. Ano ba yan? Konting Sobrang tuwa naman. Hindi, kasi given na talagang maaaring mangyari na dun sa kanya. Pero ibig sabihin, tuwa not because namatay, pero tama yung naging advice ko sa kanya na wag mong tatanggalin. Di ba? Agree. Sa sobrang tuwa nga nung kliyente, binigyan pa ako ng lakos. Ayun. So, tama yun. So, ito yung mga naisip natin. I agree with Bro Rohel. Most of our clients will be about the returns and not about the insurance. So, alamin natin yung health statement nila ngayon. No, kung okay ito at malakas pa, baka nga it's best to migrate talaga. No, to migrate. And if it can be a different owner, kung papayag sila na different owner, much better para at least may credit, may production credit din sa'yo and sa atin. Ganun. But nevertheless, even policy replacement siya, i-explain nyo na lang para hindi tayo matag as, yun nga, parang not advisor in not good standing, no, para sa mga future promos. Explain natin na kaya natin ito ginagawa is because gusto natin yung client maka-recover. Alright? Nakakatuwa naman sila. Ang term, advisor not in good standing, talaga lalo ka nga dapat na good standing kasi you're doing it for the benefit of the client. Oo naman. And minsan kasi, ma'am, di ba, kapag sa tagging kasi. I get what you're saying. Parang they should see Doon mo lang it from that makikita kung point of kaninong view. interest ang dapat mong itaguyod. Oo, If you're tagged as not good standing because kumampi ka sa kliyente at gusto mo lang makarecover, you are not good standing sa company pero sa kliyente mo panalo Good standing ka. Pero ang katotohanan dyan talaga, yung sa loobin mo, ano ba ang gusto mong mangyari? Cute lang tayo sa company pero galit ang kliyente? Hindi naman pwedeng ganun. Diba? Kliyente pa rin natin papantayin. Kahit hindi ka good standing sa company sa pananaw nila, kaya mo silang harapin sa mata. Alam mong wala kang ginawang kabalbalan. Tama. And you can explain this naman din sa company. Again, as we all know, lahat naman kasi yan naka-system-wise, parang automatic lang na pag may policy replacement, natatag ng ganito. But again, lahat naman yan na i-explainan. So again, kung malinis ang konsensya at maayos ginagawa, I don't think magkakaproblema rin tayo. No? So yun lang, kung mas maraming yung advisor na talagang kabalbalan lang ang ginagawa, tayo naman maayos yung pinag-uusapan natin. Tama. Wala namang hocus-pocus. Bro, 2013 walang nangyayari. Kikilos ka lang, hindi naman alis sa company. Kapal naman ang mukha ng AI nung, kung di mo papapayagan. Tama. Diba? So okay yan. Napaka-loyal for 11 years tapos kikilos hindi naman aalis. Tama. Yung sinasabi ko na pwede mong ilaban. Galit na yung kliyente sa company. Sira na nga sila yung company sa kanila. But I think the other thing is, remember when we came up with Income Assure, tapos I have several clients na nilipat talaga yung money tree doon. Tapos yung iba, pina-explain pa rin sa akin kahit na gano'n kasi nakita nila na nag-withdraw. So, siguro kailangan lang nilang mabigay yung reason kung bakit ginawa yun. Tama. Naghahanap ng ano ba to yung returns na guaranteed? Ano pang masasagot way to recover the lost time. Yeah. Tama yun. Dapat lang po talaga. I think in general, the rule is there to protect the clients pa rin. Diba? The replacement rule is there. It's mandated by the Insurance Commission to protect the clients from advisors na minamanipula ang sistema. Again, so tayo, we know that the rules are there. We just need to explain lang kung bakit. And hindi naman talaga tayo nape-penalize about it. In fact, napag-usapan namin to, I think, last year, na kahit from VUL to OL, replacement pa rin siya, technically. Hindi ka lang mape-penalize kasi nga, yung rule, na pwedeng ilipat ng VUL to OL or vice versa. Na pag VUL to VUL, nagkakaroon lang ng penalty, pero both are replacement based on the technical terms. So, yun, we just need to explain kung bakit lagi mag-withdraw, ganun. So, madali lang po yun. It's doable, no? Kayang-kaya yan. Again, pag maayos ang reason, malinis ang konsensya kung bakit natin gagawin, talagang I don't think magkaka-problem tayo rito. So, yun lang. I think this is just really an opportune time to talk about this topic kasi ako natuwa rin ako when I checked about the since inception.
mababa pa siya eh. No? So it just shows that it's still a good time to enter this type of investment. Makakasabay pa tayo at yung mga kliyente natin. Not to mention, yun, tinignan ko na lahat ng ng pwedeng tignan in terms of makakapagbigay ba ng dividends and all. Again, I'm convinced, no, with my experience in the stock market din, talagang meron tayong mabibigay na dividends kasi unless sobrang mali at sobrang pangit ng portfolio na hawak mo, 100% ba ng companies hindi talaga nagbayad ng dividends? Kung ganun ang nangyari, kumbaga, ang pangit talaga, di ba? Parang dapat palitan na nila yon. And even though, no, kung lahat ng companies hindi nagbigay ng dividends, for sure this quarter, may changes kagad na magaganap. Yun. So, maganda talaga tong naisip nilang fund na to. Ang tanong ko nga bakit hindi nila naisip to before? Pwede naman pala, 'di ba? So, but kudos to our company, mother company, AIA Investment Management Singapore, na nakagawa sila ng ganitong fund. Pangalawa, it's a global scale. Hindi lang siya sa Philippines nakalagay yung pera mo. So, for me, that's something na still that's globally accepted na yung pera mo nasa labas kaysa sa Philippines lang. Ayun. So, bro, anything else that you would like to mention? So far, I think na-discuss na natin unless may mga questions ang ating mga audience. If you have some questions, erase na natin. Kasi maaaring hindi natin na naiisip sa ngayon. Pero kung kayo dyan ay may kumikiliti na katanungan, mas mainam yan. Itanong nyo na. Tama. I-try nyo lang kahit again, kung may mga kliyente kayo na 125,000, 150K, si Dayan, I think recently may 150K. Yun nga, si Rhea, 200K. Monetary liit lang muna, okay lang. No? At least makita nyo lang na may return ba? Ganon. So, tapos alamin nyo, kung kayo may pera kayong sarili, no, maganda rin talaga na at least makita mo na, quarterly, meron nga ako natatanggap. So, it will give you that confidence to sell more. Kasi ikaw mismo meron di ba? Again, nagiging sharing na lang siya, not selling. Sinabi ko na sa kliyente ko, actually yan. No, nag-present ako. At hindi niya nakakalimutan. Tito pa tawag sa akin, sabi siya, opo tito, naalala ko po. Basta pagka 1 million pataas, monetary elite. Pagka mababa doon, monetary liit. So, kahit pabiro yan, nagsisinkin sa kanila ang dahilan kung anong difference nung dalawa. So, walang charges yung kabila. Sa liit, may charges. Di ba? Tama. So, ganun yan. Tama. Sige, so I will be posting tong mga screenshots nung data that I gathered, and then you can use this, or again, I taught you how to access tong fund fact sheet ng ating bagong fund. All right? So, ayan. So, any other questions pa ba? Meron pa ba kayong questions? Ayan. Ipopost ko po ito sa ating Starbright Facebook group, the Starbright 2024 Facebook group. So, last na lang pala, review lang ito. Pinost ko na rin dyan sa chat natin that if your investment is down, you can always do 3 things. 3 things and 3 things only. No, especially katong single pay VUL or let's say money in the stock market. No, number 1, you can withdraw your funds and take the loss. Number 2, you can wait and hope and pray that the fund will recover. All right? And number 3 is you do rebalancing. Ibig sabihin, kung ano yung ano yung loss nung fund mo, ibalik mo, idagdag mo. Parang cost averaging in a way, pero ito parang mas strategic. Ganon. So kung down ka ng 20%, ipasok mo yung 20%. Pag kumita pag bumalik yung dati mong investment into the old price, kumita na yung pinasok mo sa lower price. Ganon. So that's rebalancing for you. Alright? Sige, pwede pong magtanong. May tanong daw si Myra. Go, Myra.
Tanong ko lang po kasi yung client ko 2020 nag-invest siya ng 250K sa Money3 liit. Ano po yun kasi may rider siya tapos hindi po siya nagtatap up pero although sinabihan ko siya before na kapag may pera siya pwede siya mag-top up kasi nung nakita ko last time 178 lang yung parang account value niya. Ano po ba yun? Ano po ba yung riders niya kasi may critical illness? Kasi noon wala akong masyadong knowledge. Parang natuwa ako na, one-time payment, pwede mong lagyan ng riders. Kaya lang inaalala ko, baka mamaya biglang ano yung account value. Are you speaking of Money3? Kasi walang critical illness ko ang rider ang Money3, only term insurance, tsaka accident insurance. Parang meron, sir. At check ko. Meron. May ibang... Meron po. So, si Grace may ganyan. Talaga? May critical illness coverage? Pero Yes po. ako, hindi ko 200K. nakita yun. Sige. Hello. Go. Maapektuhan po ba yung ano niya gawa dun sa riders? Pero until now, wala namang claims pang nangyayari. May cost of insurance kasi yan, May. Kaya talagang affected yung account value niya. Pero hindi nga po. Kasi, Ms. Myers, ang binibenta mo dito is no longer about the investment. Kasi talagang insurance ang binibili mo dito pag ganyan na may rider ka pang critical illness at kung ano-ano pa. Mas magiging mataas ang cost ng insurance niyan that will affect the performance of the fund or the growth of the fund. Not because yung ating mismong management ng fund ay mahina, it's because may mga cost kasi yan. Yeah. Kumbaga sabi ko nga, kung plain na tinapay, pinalamanan mo kasi ng kung ano-ano eh. Pag pinalamanan mo, nagiging mahal po yan. Pero mas masarap yan. So ganoon ang ginawa mo, nilagyan mo maraming palaman, mas masarap pero mas naging mataas ang cost. Kaya kasi before po wala akong idea. So ang mangyayari dyan talaga, I would say, unless ang market natin will really go up aggressively like in the US, 35-40%, doon ka lang makakakita ng konting liwanag dyan. Pero along the way, kung ganito lang ang movement ng market, it will continue to be in the negative zone. Yeah. Tama, Myra, siguro learning na lang to moving forward for everyone. Money3, huwag nyo na naglagyan ng napakaraming riders. Even nga accident insurance as much as possible. Huwag na. Kasi Money3 is really for investment lang. It's okay, Myra. Again, honest mistake siya at first. Pag bago ka, may excite tayo na lagyan siya. Pero i-separate na lang natin. Kung gusto natin ng other benefits. Again, even nga Health Invest, di ba? Binabaril ko dati pa. Kasi ginawa nating all-in-one yung Health Invest. Hindi eh. Dapat talaga per product may specific purpose. So, moving forward, I'm really training all of you product bundling. Itong product na to for this purpose, tapos may iba kang product for a certain purpose. Ganun dapat talaga lagi. So, matuto tayo na mag-multiple policies. Mas maganda na yung ganun para kunyari, example, let's say, diba, sabi nila ang VUL is a buy term invest the difference na concept. Kasi totoo naman, term insurance yung china-charge sa'yo yearly, tapos naka-invest ka difference, ganon. So, might as well, hindi mo siya talaga gawing all-in-one product. Paghiwalayin mo na lang. Kung yung critical illness, ACP na lang. Tapos, hiwalay mo yung Money3 kung Money3 ang gusto or A+ signature or future builder, ganon. So, yun lang. Learning moving forward, tama. Ang laki talaga ng charges kung maraming riders. Kinakain nun yung single premium mo. Yung account value mo. So, ako, I don't think may chance pa yung makabawi nga. Lalo na nasa Philippine stocks nga as mentioned by Rohel. Ayun. So, tama si Miss Eva. I think we should show the dividend performance through the years even if it's not guaranteed. Yes. So, I already shared with you kung paano siya kunin. I also shared the screenshot doon sa Facebook group natin. Plus yung mga charges ng Money3 so you can check that. Tapos sa comment section, yung link of the website sa Singapore. So yun, tinanong kasi ni Rene, is the fund described in the AIA website? Yes. Sa Singapore website pa ito mismo. Then you can check on the upper right corner yung fund fact sheet tsaka yung dividend distribution. So nandun lahat. Ang ganda.
No, lahat ng kailangan mo nandoon, updated siya. Yun yung maganda rito sa fund din na to. So if you will be focusing on this fund, hindi ka mag-aalala kung saan kukunin yung data. Meron tayong data kasi 18 regions yung nakasakay dyan sa Singapore na yan. Ganon. Ayan, meron si Miss Jean na good feedback. 200,000 policy kinuha noong December, noong March 22, in just 3 months, 3,220. So sa Miss Jean din pala merong good feedback dyan. Tama, naalala ko may monetary ka na sale last December bago kayo mag-abroad, no? So ayan, ganun din siya. About 1.6% siya in just 3 months. So imagine, annualized noon times 4 mo siya, 6.4 nga eh. No? Simple math lang yun. But then again, lumabas dun sa quotation nila na 5.22, no, yung performance last first quarter. All right, yun yung annualized computation. Any other questions? Meron pa bang tanong? Meron lang akong konting suggestion. Go. Yung sa kung yun din 'di ba sabi kahit maliit lang sa umpisa if they want to try it. Maybe you can the part of the parang prospect natin, yung mga bagong kasal, yung nakatanggap ng mga regalo. They can put it here, try kahit na yung minimum and see how it works for them. Kasi Tama. yun yung may mga perang ganun bigla na natanggap. Tapos Tama. kikita, ma-encourage them. It will encourage them. Thank you for that, Miss Eva. Actually, napakaganda nitong information na to, pati itong product na to, to just have a foot in the door. No, 'di ba? Ibentahan mo monetary, quarterly meron kang kwentuhan about that client eh. Meron kang kwentuhan about that client kaya malaki yung chance na kukuha ulit siya ng iba pang plans, the regular plans. So even actually the younger ones like Ellie, ayan, si Dayan, ganon. So yung mga bago natin, si Miss Tita na dito, although si Miss Tita probably meron ding client na capable of higher premiums. 'Di ba? Even the smaller ones, tama, i-try nyo lang, no, para meron kayong reason to have a conversation with your clients on a regular basis. So may chance ka makapag-follow up. Ako kaka-close lang namin ni Carla ng 220,000 na naman na A+ signature yesterday. Kumuha lang din yung last year. Kumuha yung last year, so kumuha ulit ngayon. Pero ang kwento talaga noon, 2 years ago, may income assure yun. So pagka payout ng income assure, tinutulungan ko lang sa payout and all, sila na mismo nagsabi na kukuha sila ulit. Ganon. So wala nang follow-up event. Hindi ko pa nga pina-follow up kasi hindi pa nakaka 1 year yung A+ niya. Siya na mismo yung kumuha ulit. So ang ganda talaga ng may guaranteed payout or nakukuhang payout yung client. So let's maximize A+ signature and itong monetary. Lalo na habang wala pa masyadong kumakarir. No? 'Di ba kapag marami na kasi nagbebenta ng ganong klaseng product, kumukonti yung market lumiliit yung market sa atin. So sa habang kukonti pa yung nakaka-realize nito, parang tayo pa lang, if there are other agencies, probably sila Melendres, who talks about this in their agency, no, i-maximize na natin. So I'm glad na marami sa inyo nandito ngayon. I know you have markets for this, so stimulan na po nating i-approach yung mga yan. Ayun. So Bro Rohel, meron ba yan sa ibang companies? Last na lang. Meron pa ba? In-offer ba siya sa ibang insurance company? Similar? Wala, no? Hindi ko po Meron alam sa kung ProLife. yung ProLife. has this one. Oo. Yung ProLife. Okay. Yun. Pero we just don't know kung gaano kaganda yung dividendo na mukhang mas maganda sa atin. Tama. Yun yung parang panlaban nila sa atin sa sa income assure natin before, yung sinasabi nilang 6% tapos quarterly, di ba? Pero hindi guaranteed. So I think ito yun I think ganito yun. Ayun. So baka sila lang. But it's fine kasi kukonti ang high net worth seller ng ProLife Pero global yun sa kanila? Baka kasi ProLife UK naman yan. Well, we can ask. Yeah, hindi ko pa po na review pero yeah, I will also ask. Global din sila, global yung kanilang fund, hindi yan dito sa atin. Okay. Ayun, sa Pro so far wala daw paring mintis yung dividends like RGD IPF. I would really think hindi ito maging mintis. No, kasi nga it's really well diversified. No, so kung may 20 kang companies again na nagbabayad ng dividends, kung 3 lang diyan na magbayad ng dividends for the quarter, meron pa din Imposible talagang ma-zero yan. Ako yun yung tingin ko.
No, yun yung tingin ko rito sa ano na to, sa Yan yung dahilan product. kung bakit, bro. Dati natatanong yan, bakit itong Global Dynamic Fund natin nakakapag-declare ng ganong kalaking dividend? Samantalang yung ating A+ signature ang dividend ang baba. Di ba? Unang-una, yung ating global, tulad ng sinasabi ni Bro DJ, maraming companies yan. Ang isa dyan, mag-declare ng dividend, mataas talaga. Yung isa, mababa lang. Isa, wala nga. Pero if you average it out, malaki pa din. Yung product natin is specific lang doon sa fund that is covering all the tawag dito risk ng ating client na bumibili ng A+ signature. Yun lang yun. Dalawang klase pa ang kuan diyan, ang tawag natin reserve, 'di ba? Ito manggagaling lang talaga sa net of operations ng ating product mismo. May nag-claim ba? Gaano kadami ang pumasok uli sa product na 'yan? So doon lang man-net out magkano ang matitira na dividendo. Kaya ganoon lang, 1 point something lang ang dividendo natin or 2 point something. Annual pa 'yon. Tama 'yon, tama 'yon. Ayun. So siguro briefly na lang just to have more confidence in terms of dividends. No, I just quickly shared about I searched about the top paying companies in the Philippines that pays dividends. Wait lang. Ayan. That has paid dividends for the past quarter. Ganun. Ayaw mapakita yung screen ko. Wait lang No, ano yung mga companies? I searched here. Hindi ko ma-share yung screen ko. What ganun? Lusiatan Group has paid about 12% dividends already. DMCI has paid about 11%. All right, for the year. So, ibig sabihin yung dividends, hindi lang siya ganun kababa. Diba? So, may mga companies that pays more than 6%. Yun. Kaya, ganun. Kasi yung mga different corporations yan. Yung A+ signature natin, hindi siya actually invested sa stock market. Iba eh. Iba siya. Fixed income siya, tapos naka-factor in yung other operations natin for that. Ayun. So, sige, meron pa ba kayong questions? Alright, bumagal yata yung internet ko. So, sige. So, if you don't have any questions, thank you very much for attending our quick training about Money3 today. We're hoping na madumami yung mga benta at clients nyo. And if you need to, you can access this recording again in our YouTube channel. Thank you, bro.